We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, pagpanuli sa lugawan, pakyaso man misukol ang nagbantay. Apan sa pagpanuli sa burger stall, halin na limas sa kawatan. Enrollment sa Zamboanga City, apektado sa pagbaha. Barangay Komunal sa Davao City, adunanay mini 911 center. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Mikabat sa halos 7 million pesos nga kantidad sa gitoang shabu ang na-recover sa kapulisan sa balay sa usa ka nadakpang sospek sa checkpoint sa Davao City. Samtang halos tunga sa milyon ka pesos ang nasakmit sa otoridad gikan sa usa ka high-value individual sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Ani report ni Argil Relator. Selyado pa og packaging tape nga sama sa gina-deliver nga parcel kining gituohang shabu nga gihiling sa Turil Police sa balay sa usa ka drug suspect sa barangay Maa sa Davao City Miyerkules sa kadlawon. Mubalor kini sa kapin 6.9 million pesos. Na-recover ang maong droga, human mitugan ang drug suspect nga usa ka 51 anyos nga negosyante nga duna pa siya'y illegal nga droga nga gitago sa iyang balay. Gikonsiderang person under police custody ang mga suspect, human kini nadakpan kauban ang usa pa ka babae atong July 1 sa Task Force Davao PNP checkpoint sa barangay Sirawan, Turil. Diyang nasakpang dunay dalang gituohang shabu nga mobalor sa sobra 400,000 pesos og dili lisensyadong pusil. Ayon sa pagtatanong natin sa kanya, ay itong kanyang item na ito ay nanggagaling ito sa Manila, ito Cagayan. Sa Cagayan, pipikapin niya. So, gagawin niya, siya ang magdi-distribute dito sa Davao Region. Una nang gikasuhan ang suspect og paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ipasubay pasab sa piskalya kung unsa pa ang dugang kasong atubangon sa suspect sa na-recover nga minilyong shabu. Masasabi natin na malaki ang naging epekto nito kasi 1 kilo ito, marami itong sisiraing kabataan. Kung ito ay napawalan o na-distribute ito sa ating komunidad. Ginasubay pa sa Turil Police kung kang kinsagikan ang illegal nga droga sa maong dinakpan. Sa El Salvador City, dakpan ang 40 anyos nga lalaking gikonsiderang high-value individual. Diyang nagpahigayon og search warrant ang otoridad sa panimalay niini sa Barangay Mulugan niadtong Sabado. Isa ni siya distributor din sa El Salvador City, gani sa tuang mga nadakpan pa nga mga sa mga ato mga bypass o search warrant nato nga mga gibangimo diri sa El Salvador City na link gyud nga mga lan sige hindi ginatudlo. Ato sa pagrikisa, nakuha sa kapulisan ang mutimbang sa kapin 70 grams sa pakete sa gituohang shabu nga nagkantidad og 490,000 pesos ug ubang drug paraphernalia. Lakip ang kapin 89,000 pesos nga kwarta. Giangkon sa suspect nga tuig 2001 pa siya na maligya og shabu apan dili kuno iya ang tanan shabu nga nakuha sa ilang balay. Sa ako sir, tinuod pero nahidugang lang. Ang nasa ako sir is mga 25 gramo na. Pero katong uban wala no. Atong gipasaka sa atong arrested nga person sir. Section 6 sa drug din o kaning section 11 sa possession o sa section 12 sa paraphernalia. sa 9165. Sa under 9165. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.
Usa ka burger stall sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City ang gitulis kung asa kapin 12,000 pesos nga halin sa mong tindahan ang nalimas sa kawatan. Samtang laing pagpanulisab ang nahitabo sa Lugawan sa Barangay Bulwa. Apan pakyas ang tulisan, human nga misukol ang tenant. Ang insidente nahuli kam ani ang report. Kini ang aktual nga video nga kuha sa CCTV sa usa ka lugawan sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City, pasado alas 3 sa kadlawon adlong Martes. Makita sa video ang kalit nga pagsulod sa establishmento sa lalaking naka-helmet dayon dool sa lalaking tenant. Gilaw niya kining giaksyonan og dunggab sa iyang dalang kutsilyo. Apan nakasukol ang lalaking tenant og sa ilang paglayog naigo ang glass container og nahulog. Human mahulog, may kagay ang bildo sa establishmento. Rason nga midaga na papalayo ang maong tulisan. Matod sa tag-iya sa maong lugawan, nga dili kini ang unang higayon nga miatake sa iyang tindahan ang sospek. Gani, ginatun-an na kuno niya karon, unsa pa ang mga angayang himuon, aron dili na masubli pa nga masudlan sila og tulisan. Mulagi nga kami kulbaan mi karon kay gagara nang gud sila. Gasayon sayunon ra lang panguha ba nga mong gihaguan sayon-sayonon ra lang kuha. Mayon tag mga dakpan na ni kay kulbaan tong kuan. Samtang pasado alas 3 gyapon sa kadlawon adlaw Miyerkules, may atake sab ang laing tulisan sa usa ka burger stall sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Malampusong nalima sa sospek ang kapin 12,000 pesos nga halin sa tindahan. Matod ni Jean, dili niya tinuod nga ngalan ug kauban sa mga tenant nga nabiktima. Nagpakaron ingnon matod pa nga customer ang suspitsado. Gihulat matod pa niini nga manghawa ang tanang nangaon sa mong kananan. Una niya gihimo ang krimen. Katong nga time nga naglingkod na siya diri ang crew is ang trabahante namo diri is naglingkod na siya, nagkuha na siya cash, kaya nang ihapon ng tayang cash, nanisaka siya dira sa kilid. Ning layat yun siya, so nayod ni footprint dira, napitsura namo siya. Matod sa Cagayan de Oro City Police Office, aduna na kuno sila gihimong security adjustment tungod sa sagunsong pagpanulis. Aduna na sab kuno ginasubay nga individual ang kapulisan nga posibleng nagpaluyo sa maong mga pagpanulis. Base sa initial nga investigasyon no kay lagi ng tindahan open ug maingon na to nga dunay semblance ang ilang lihok no sa pagpili sa ilang biktima. So dili maglayo nga ang pangitabo usa ra ni ka personalidad o gatuyok-tuyok lamang sa diya nga area. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ubay-ubay na ka mga ginikanan sa Davao City ang nagpa-enroll sa ilang mga anak sa unang adlaw sa enrollment karong adlaw sa mga pampublikong eskwelahan sa nasud. Atong sero ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, mas paspas ang enrollment sa mga estudyante nga sa samang eskwelahan ng gihapon mutungha alang sa sunod nga school year sa kinahanglan lang nila og confirmation slip. Samtang mga ginikanan dili na kinahanglan nga dalon pa ang inyong mga anak estudyante sa mga eskwelahan aron magpa-enroll. Basta dala lang ninyo ang photocopy sa birth certificate o report card. Sayong nangabot kining grupo sa mga ginikanan sa Apolinario Mabini Elementary School sa Bangkal, Davao City aron magkuha og card sa ilang mga anak nga may graduate na og grade 6. Buot nila nga ipa-enroll sa katapad lang sab nga high school ang ilang mga anak. Para maisa na lang pud akong lakaw kay para magkuha sa card diretso na pud pa-enroll sa Mabini High School. Sa mismong gym sa eskwelahan, ginaproseso ang enrollment. Di nakaplastar gayod ang pagdawat sa mga naka-assign nga magtutudlo sa mga buot magpa-enroll. Welcome ang tanan magpa-enroll, sanglit bawal nga dunay balibaran. Ana sa 1,300 learners ang gilauma magpa-enroll alang sa umaabot nga school year. Katong mga bata nga dili mo balhin, mga parents na pag-confirm, nasa confirmation slip nga diri lang sila sa school mag-eskwela. Natay mga forms sa DepEd Memorandum number 32, pilapan nila ni sila para confirm na ang bata nga mag-enroll. Ubay-ubay na sab ang mga ginikanan nga nagpa-enroll sa ilang mga anak sa Katalunan Grande Elementary School.
paspas lang sab ang matag transaksyon. Para iwas sa daghang tao niya. Kanang na-appeal po na akong anak sa basketball team niya. Kailangan nila early enrollment. Ang gusto nako kanang half day lang manggod ang grade 5 niya. Gusto nako sa morning unta siya makuan. Kay para mas nindot manggod ang morning kaysa panghapon. Dili na kinahanglan nga dalon ang estudyante sa enrollment. Basta dala lang sa ginikanan o guardian ang rekisitos. Labi na sa kinder nga photocopy sa birth certificate og lakip ang kinder report card sa mga grade 1. Ang edad sa bata sa kinder, dapat siya 5 na gyud siya kung mahimo karon July. Pero nailugway. By September 30, at least 5 na siya. Ana sa 3,000 ang learners sa maong eskwelahan sa miaging tuig. Karong tuiga, nangandam sila o galing mo sa kapangihap sa ilang enrollees. Sara mulungtad hangtod sa July 26 karong tuiga ang enrollment sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod alang sa school year 2024-2025 og istrikto sab ginapatuman sa DepEd ang no collection policy busa walay bisag piso ang kolektahon ato sa enrollment. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Pagdalagyapon og mga panagang sa ulan mga kapuso kay padayong ulanon ang dakong bahin sa Mindanao dala sa Intertropical Convergence Zone o localized thunderstorms. Sumala sa pag-asa, walay na monitor nga low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility apan makasinatag gyapon ng mga pag-ulan ang Mindanao dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kini ang pagsugat sa hangin gikan sa northern ug southern hemisphere nga moresulta sa mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Barm, Socsargen, Caraga ug Davao Region. Kusog ang mga pag-ulan sa ubang lugar, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka motorista ang stranded tungod sa pagbaha o landslide atol sa kusog nga ulan sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ kagahapon. Ano yung report ni Jestoni Humamil? Palisuray ang paghawas ni ining usa ka motor nga miagi ni ining bahin sa kalsada sa Barangay Chua, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Human malubong sa baga nga lapok ug tubig baha. Kini human midahili ang yuta kilid sa National Highway sa lugar gumikan sa nasinating pag-ulan kagabi. Busa nagtinabangay na kining tulo ka mga lalaki aron lang makuha ang maong motor gikan sa pagkalubong. Pipila ka oras sab nga stranded kining mga motorista. Gani pipila kanilang miagi sa kilid sa kalsada apan kinahanglan alalayan gumikan sa kadanlog sa yuta. Sigon sa MDRRMO Bagong Bayan, pipila ka poste sa kuryente sab ang natumba, busa temporaryong nawadan og supply sa kuryente ang lugar. Wala pa say na report kung dunabay na angol sa hitabo. Samtang sa Barangay Masyag sa susamang lungsod, gawas sa lapok, dagkong mga punuan sa kahoy sab ang mibabag sa kalsada gumikan sa landslide. Tungod ni ini, pipila ka oras nga naungot ang mga motorista padulong sa sentro sa Bagong Bayan ug Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Padayon ang gipahigayong clearing operation sa mga otoridad. Sumala sa pag-asa, kiniepekto sa Intertropical Convergence Zone nga nakaapekto sa panahon sa Mindanao kagahapon. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gibahan pipila ka mga barangay sa Zamboanga City dihang mibundak ang ulan kaganinang kadlawon. Gani apektado sab ang enrollment sa mga pampublikong tulunghaan sa syudad dihang gibaha sab ang ubang tulunghaan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Naglisod og labay kini mga motorista sa Santo Niño Putik, Zamboanga City diyang gibaha ang kadalanan human milapaw ang tubig baha sa drainage sa maong lugar. Kini diyang mibundak ang ulan Miyerkules sa kadlawon.
Sa video sab nga kuha sa usa ka residente sa Waray, Barangay Divisoria, misulod na ang tubig baha sa ilang panimalay. Wa sab kaikyas ang Baliwasan Central School sa Barangay Baliwasan, diyang gisulod sa tubig baha ang pipila ka classroom. Hinuon, walay learning materials ang nabasa. Apan, apektado ang unang adlaw sa enrollment sa mga pampublikong eskwelahan. Gani, makita kini mga ginikanan o guardian nga naglisod og labang sa tubig baha aron mapa-enroll lang ang ilang mga anak. Hinuon, gipaningkamutan gyapon sa mga magtutudlo nga matagad sila og maproseso ang enrollment registration. Nag-worried po para sa mga bata kasi may baha. Worried para kung may magkadengge yung mga bata. Makita nato nga kaning mismong tubig baha nakahatagay og kahasol sa mga ginikanan, estudyante lakip mga magtutudlo alang sa unang semana sa enrollment. Busan nang hinaon sila nga unta, mahatagan na kini og solusyon gikan sa lokal nga kagamhanan o mga hingtungdan. Matud sa ZZDRRMO, gilaraw nila ang pagpadako sa drainage system, isip usa sa solusyon sa mga pagbaha. We just have to improve kasi yung drainage system natin medyo ilakihan natin siguro. That will be depending on the assessor also to be made by the city engineer's office. We are also anticipating itong mga baha that LGU also is to take care of this situation. So, pero we are coordinating with them and sa amin level, we're just doing what is within us para in the event na mayroong ganito, safe ang mga learners natin as well as the teachers. Sa karon nagpadayon ang assessment sa ZZDRRMO sa mga barangay ug tungaan nga naapektuhan sa pagbaha. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Usa ka barangay sa Davao City ang nagmugna og kaugalingon nga 911 center. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, naalibihan na matud pa ang kaguol sa mga lumulupyo sa barangay komunal sa Davao City tungod sa gimugna ang mini 911 center sa ilang barangay nga matud pa makatabang aron makunhuran og maundang ang kriminalidad sa ilang lugar. Isip tubag sa panawagan ni Davao City Mayor Baste Duterte ngadto sa mga barangay sa Davao City nga ma-promote ang seguridad ug kalinaw sa dakbayan. Nagbugna og kaugalingon nga mini 911 center ang barangay komunal sa Davao City. Nagbuhat dayon ta og initiative together sa ato ang council o sa amo ang kapitan na si Ma'am Joy. Nag-purchase dayon mi og CCTV cameras para dali rami maka-response sa whatever emergencies that may occur diri sa barangay. Gisugdan na maong proyekto ni adto lang bulan sa Abril karong tuiga. Nagkantidad og 700,000 pesos ang maong proyekto. Ana sa 40 ka kameras ang gipakatag sa mga strategic location sa tibok barangay komunal. Adunay mga personnel nga nakamonitor sa ilang control center 24/7. Pananglitan og dunay mamonitor nga mga insidente. Dayon kini nga report gamit ang ilang tulo ka digital radio communication. High resolution cameras like parehas mo ang mga 360 nga camera, PTZ camera, 2K resolution na siya sir. So mo to maklaro nato ang mga small details. Gani, dakong tabang matud pa kini, ilabi na sa pagsuta sa mga aksidente sa kalsada. Susama na lang sa nahitabong aksidente kagahapon sa buntag kung asa nahulikam ang pagbangga sa duha ka motorista. Paspas matud pa kini nga naareglo sa kapulisan sa tabang sa gimuntar nga CCTV cameras. Gani ang ubang residente, gikalipay ang gimuntar nga cameras. Safer na kayo kung madaghan pa ang samot na ni kung kadaghan pa ang kamera by kalye. Basin anytime na ay mukalitrag sulod inana po. Pero karon pwede na siya biyaan po. Maayos na siya na kamera jud tanang kalye. Kahit wala aksidente. Bakit ano to kung unsay tama sa kalsada. Sara, sumala sa barangay kini ang ilang pamaagi aron mas daghan pa na mga investor ang maingganyo nga magtukod og negosyo sa ilahang lugar. Gawasab kini sa makatabang sa peace and order sa ilang lugar. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Mga kapuso, magsugod na ang bagong Regional Proof of Purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Cash Siyahan Panalo. Pwedeng magpadala og entry sa mga kapuso sa Cagayan de Oro City aron dunay chance nga makadaog og daghang papremyo. Magsugod ang official sending of entries karon July 6, 2024 hangtod August 16, 2024. Pwede maghulog og entry sa GMA Regional TV station sa Cagayan de Oro og sa pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations.
Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay LS para sa kompletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page www.facebook.com/GMA Promos. Sa GMA Promos, alang sa complete mechanics o announcements. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang magtiayon dihang mibangga ang gisakyang motorsiklo sa usa ka pickup truck sa Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Nahitabo kini dihang dala sa magtiayon ang ilang namatay nga baby ug pauli na unta. Ano report ni Krisa Dapitan. Igo na lang sa paghilak kining mga paryente niining babae dihang daw wala na kini panimuot human na disgrasya sa Barangay de Lusum, Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte pasado alas 5 sa buntag niadtong Lunes. Samtang ang bana niini nakit ang naghigda na sa kalsada o ginaatiman sa rescuers. Sa investigasyon sa kapulisan, nagmaneho ang bana sa iyang motor kauban ang iyang misis kinsa nagkarga sa ilang mipanaw nga usa ka bulan nga baby girl ug pauli na unta sa Barangay Labakid, Sindangan, Zamboanga del Norte gikan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Duna sab sila'y duha ka kauban nga mga paryente nga sakay sa laing motorsiklo. Sumala sa kapulisan, namatay ang baby dihang natukan una pa man sa ilang pagbiyahe. Apan wala na nasayod ang kapulisan sa hinungdan sa pagkamatay sa baby. Apan dihang miabot na sila sa lugar kung asa nahitabong aksidente, nabanggaan sila sa kasugat nga pickup truck nga gimaneho sa usa ka 40 anyos nga lalaki. Baby ma'am, naiyakap lang nung mother ma'am. Nagkasagian sila nung kakonvoy niya po. And then, so happen na nung nawalan ng control ma'am, is going na yung motor sasakyan na approaching the head-on collision po and then tumalsik po sila pabalik po doon sa lane nila ma'am. Daling gidala sa ospital ang 33 anyos nga bana ug 27 anyos nga misis niini apan dead on arrival na. Luwas ang duha ka kaubanan nila nga sakay sa laing motor. Daling gikustodiya sa kapulisan ang driver sa pickup truck. Apan sa susamang adlaw, may desisyon ang pamilya sa mga biktima nga dili na lang mopasaka og kaso batok sa driver. Nagkaayos din naman po sila at nagsettle din po sila na hindi na mag-file ng any complaint. Provided, tulong po sila sa pag-shoulder ng pagpapalibing po dun sa mga namatay. Panawagan karon sa kapulisan alang sa mga nagabiyahe nga mag-amping gayud sa pagmaneho. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Inahan sa 2 anyos nga batang lalaki nga namatay human aksidenteng nayab-an og ininit tubig ang nangayo og tabang nga makauli sa Cagayan de Oro City aron makatambong sa lubong sa iyang anak. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Doble nga kasakit karon ang gibati sa inahan sa 2 anyos nga batang lalaki kinsa namatay human nga aksidente nga nayabuhan og ininit tubig sa Barangay Kalituan sa Cagayan de Oro City niadtong Hunyo 26. Igo na lang sa paghilak si Maria Teresa Balili, kinsa kasamtangan nga nanarbaho sa Riyadh, Saudi Arabia. Sumala niya nga pipila ka adlaw na siyang naghandom nga makapauli sa ilang Pinoy-anan aron makita ang anak nga si Cody Ryan Balili sa ulahing higayon. Sorry na lang gid kay na. Pero mahal gid kay kanako na kay mingaw na kay ko sa imo. Gisulayan na niini pagpananghid sa kumpanya kung asa siya nagtrabaho. Apan tulo ka adlaw lang kuno ang gitugot kaniya nga leave. Busa na nawagan siya karon sa Department of Migrant Workers nga matabangan. Hinuon gipasalig sa DMW-10 nga tabangan ng inahan nga makapauli. We will try to ask the employer na extend ang ilahang gihatag nga number of days sa pag-stay na Teresa sa Pilipinas from 3 days to 15 days. Gihinomdom ni Maria Teresa si Cody nga usa ka buutan nga bata nangayo sab kini og pasaylo sa anak tungod na biyaan niya kini aron manarbaho abroad. Nanarbaho ko diri sa abroad para sa ilaha, para sa kong pamilya. Pero wala ko magdahom nga mayngon ana siya. Sa karon, padayon pa nga ginahikay sa iyang amahan ang mga rekwisitos sa bata aron nga mapahilula na kini sa labing dalib panahon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.
Kapuso Stars og Shining Inheritance cast Kailin Alcantara ug Michael Sager nakisadya sa 68 araw ng maramag sa Bukidnon. Maramag's Best Coffee Blend. Pasado kaha sa ilang panlasa. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nahimong masadya pa ang kasaulugan sa ika-68 nga araw ng maramag sa Bukidnon. Dihang nakig-uban sa mga maramagnon ang cast sa Shining Inheritance na sila Kapuso Stars Michael Sager ug Kailin Alcantara. Taliwala sa pagbundak sa ulan. Gipakilig gihapon ni Michael Sager ang mga kapusong maramagnon pinaagi sa iyang pagkanta. Game na game sab nga nakig-selfie si Michael sa iyang mga fans samtang nagha-perform. Apan, mas miinit pa ang maulanon nga gabi sa maramag dihang nagpakitang gila si Kailin Alcantara sa iyang dance moves. Wala sab makapugong ang ulan kang Kailin nga makighimamat sa iyang mga fans. Kahit medyo maulan, maraming salamat po sa effort ninyo and syempre sana po kahit papaano ay napasaya po namin kayo. We appreciate that and sana makabalik pa po kami dito. Thank you! Of course mga kapuso, dili makumpleto ang pagbisita sa atong mga Kapuso Stars nga sila Kailin Alcantara ug Michael Sager dinhi sa Maramag Bukidnon kung dili nila matilawan ang usa sa mga ginapasigarbo sa Maramag, ang Maramag Coffee Blends. Sarap po. Yummy, yummy. Commercial yung pagkain. Direct yung flavors, Yeah. walang lasa po. Sa nature po na trabaho namin, I think it's As a must. araw-araw. Yeah, it's a must. Alright. That's why this one, it's really perfect. Because parang nakakabuhay po ito, nakakagising. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Samdan ang duha ka motorista lagi po sa ka-backrider human nagbangga ang gimanehong motorsiklo sa highway sa Zamboanga City. Maayong pag-alagpot sa dalan sa tulo ka mga individual dihang nagbangga ang gimanehong motorsiklo sa MCLL Highway sa Barangay Kulyanan pasado alas 6 sa gabi. Gani guba sab ang ilang tagsa-tagsa kasakyanan. Atol sa hitabo nakaangkon og samad sa nagkalaylaing bahin sa lawas ang tulo ka mga biktima. Gilaing kining girespondihan sa otoridad o gidala sa ospital aron mapatambalan. Sumala sa otoridad ang unang motorsiklo gimanehoan sa 21 anyos nga lalaking motorista kauban ang iyang 27 anyos nga higala nga backrider. Gilatas nila ang maong highway apan kalit nilang nakasugat ang laing motorsiklo nga gimanehoan sa usa ka 27 anyos nga babaeng motorista. Kinsa kalit kunong miliko dayon bangga. Gikustodiya na sa Police Station 4 Kulyanan ang duha ka motorsiklo. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Ginasulian pasab sa GMA Regional TV nga makuhaan og pahayag ang mga biktima. Sa pagsugod sa National Disaster Resilience Month, gatusan ka mga punuan sa kahoy ang gipangtanom sa Nabunturan, Davao de Oro. Pipila ka mga empleyado sa gobyerno ang nananom og native trees daplin sa mga sapa sa Barangay Mainit sa Nabunturan, Davao de Oro niadtong Lunes. Kini aron makatabang dili lang sa restoration sa local ecosystem, apan tumungsad nila nga mas mapakusog pa ang natural defense sa probinsya batok sa mga kalamidad pinaagi sa pagtanom og mga punuan sa kahoy. Kinamduman nga usa ang Davao de Oro sa mga naigo sa grabing pagbaha tungod sa walay puas nga pagulan niadtong bulan sa Enero. Gisuspinde sa Zamboanga City LGU ang business permit sa tag-iya sa bodega sa Pabutong nga bibusika diatong Sabado nga may resulta sa pagkamatay sa 5 ka tawo. Nagpagula na og mando ang Zamboanga City LGU nga isuspinde ang business permit sa usa ka firework dealer nga mo'y tag-iya sa bodega sa Pabuto sa Marquez Drive, Barangay Tatuan nga bibusika diatong Sabado. Kini samtang nagpadayon investigasyon kahinumduman nga miabot sa 5 ang patay ug 35 ang samdan atong sa hitabo. Sa karon wala pa gipagulang pahayag ang mga firework dealer kalabot sa insidente. Gimanduan sab ni Zamboanga City Mayor John Dalipe ang City Engineer's Office, kapulisan, lakip barangay officials nga maglusad og inspeksyon sa tanang warehouse lakip storage facility sa syudad aron masiguro nga walay laing nagabaligya o susamang paninda sa syudad.
O kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa mga kapuso abroad. Para lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod. Sab daw day. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.